Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Sinisi ni Lynette si Robert sa nangyari kay Carlos. Ano kaya ang nangyari kay Carlos? Alamin natin. Welcome back sa aking channel. Abot kamay na pangarap. Napaka-intense nga ng mga kaganapan sa abot kamay na pangarap. Naisipan ni Carlos pumunta sa Apex. Nagimbal si Annalyn na makita si Carlos. Hinanap ni Carlos si Lynette. Pumasok naman si Carlos sa loob ng Apex. Nakatitig lang si Annalyn kay Carlos. Pinagmamasdan ni Annalyn ang mga kilos ni Carlos. Saktong napadaan si Doc Luke. Napalingon siya at nakita si Doc Carlos. Nagulat siya sa itsura ni Carlos. Hindi siya makapaniwala sa sinapit ni Carlos. Natakot si Doc Luke na baka saktan sila nito. Inutusan niya si Annalyn na tumawag ng guard at magsama daw ng pulis ang gwardya. Niyakap ni Doc Luke si Carlos. Pinigilan niya si Carlos para hindi makatakas. Pero malakas si Carlos at tinulak siya nito. Tumakbo si Carlos. Hinabol ni Doc Luke si Carlos. Dumating ang mga gwardya. Naharang nila si Carlos. Umisip si Carlos ng paraan para matakasan ang mga guard. Pumanik si Carlos sa poste. Nataranta sila Annalyn, kinausap nila si Carlos na bumaba. Hindi nakikinig si Carlos. Nag-isip si Annalyn ng paraan. Bumalik siya papasok ng Apex. Naiwan si Doc Luke. Tinawagan ni Annalyn si Lynette dahil alam ni Annalyn na susunod si Carlos kay Lynette. Samantala, nagkita ulit si Dax at si Zoe. Nasampal ni Zoe si Dax dahil ngayon lang nagpakita si Dax. Nagpaliwanag si Dax. Inaya niya si Zoe sa loob ng cubicle. Inaya niya si Zoe sa loob ng cubicle para hindi sila makita ng iba. Nagtanong si Zoe kay Dax kung bakit sinabi kay Annalyn na may relasyon silang dalawa. Galit na galit si Zoe. Hindi alam ni Zoe na nasa labas pala si Giselle. Narinig ni Giselle ang lahat. Lahat ng pag-uusap nila ni Dax. Hindi na nakatiis si Giselle. Kinatok niya ang CR at nagtanong kung sino ang tao sa loob. Natakot si Zoe. Natakot siya na mahuli silang magkasama ni Dax. Nag-isip si Dax ng paraan. Naisip niya na lumipat sa isa pang cubicle para paglabas ni Zoe ay hindi siya makikita sa loob. Lumabas si Zoe. Nagulat si Giselle na si Zoe ang nasa loob. Nag-hi naman si Zoe kay Giselle na parang walang nangyari. Nagtaka si Giselle kung sino ang kausap ni Zoe sa loob. Kaya sinilip niya ang cubicle pero walang nakita si Giselle sa loob. Nakatakas agad si Dax. Pagsilip ni Giselle. Nagbunutan ng tinik si Zoe dahil hindi sila nahuli ni Giselle. Dahil kung mahuli daw sila nitong si Giselle ay malamang lagot siya sa kanyang daddy dahil magsusumbong na naman si Giselle dito kay RJ. Samantala, nakapag-file na ng kaso si Giselle laban sa anak niyang si Justin. Pinuntahan si Justin ng mga pulis. Inimbitahan siya nito sa presinto. Nagtaka si Justin kung bakit siya iniimbitahan ng mga pulis. Sinabi nila ang totoo, na nag-file ng kaso si Giselle laban sa kanya at kailangan niyang humarap sa presinto para ipaliwanag naman ang kanyang sarili. Galit na galit si Justin. Halos isumpa na niya si Giselle sa galit niya. Lalo daw niyang napatunayan na walang kwentang ina si Giselle. Sumama si Justin sa presinto. Tinawagan niya si Eric para ibalita ang ginawa ni Giselle sa kanya. Nagalit si Eric kay Giselle dahil walang patawad daw si Giselle. Sarili daw anak ni Giselle, magagawa niyang ipakulong. Samantala, nakarating na si Lynette sa Apex, sa poste kung nasaan si Carlos. Natuwa si Carlos nang makita si Lynette.
Tinawag niya si Lynette. Sinabihan niya si Lynette na magbalikan na silang dalawa. Sinakyan naman siya ni Lynette dahil alam ni Lynette na yun lang ang makakapagpababa kay Carlos sa poste. Nakiusap siya kay Carlos. Inuto niya si Carlos na bumaba na ng poste. At kapag bumaba daw si Carlos, ay magsasama ulit silang dalawa. Natuwa si Carlos sa narinig niya. Sumigaw si Carlos na oo, magsama ulit tayo at mag-usap daw sila ni Lynette. Dumating naman si RJ. Umepal si RJ sa pag-uusap ni Carlos at Lynette. Narinig niya ang sinabi ni Lynette. Nagalit siya kay Lynette. Sinabi niya kay Lynette na bakit kung ano-anong sinasabi ni Lynette kay Carlos. Baka daw maniwala itong si Carlos sa sinasabi ni Lynette. Pinilit niya si Lynette na umalis na doon sa pangyayari. Pero hindi sumama si Lynette dahil kailangan niyang mapababa itong si Carlos doon sa poste. Dahil si Lynette lang daw ang makakapagpababa dito kay Carlos. Nagalit si Carlos kay RJ dahil hinila niya si Lynette at hinawakan niya sa braso. Sumigaw naman si Carlos. Hoy, lalaki, bakit hinahawakan mo ang asawa ko? Bitawan mo siya. Nagbalak bumaba si Carlos, kaya nakiusap ulit si Lynette na bumaba siya. Sa taranta ni Carlos, nadulas si Carlos. Nahulog si Carlos mula sa poste. Natakot ang lahat, naiyak naman si Lynette sa nangyari kay Carlos. Sinisi niya si RJ sa nangyari kay Carlos. Dahil nga kung hindi dahil dito kay RJ ay makakababa sana itong si Carlos ng matiwasay. Kung hindi nakiepal nga itong si RJ sa mga sinasabi ni Lynette dito kay Carlos. Dahil alam naman daw nitong si Lynette na palabas at pakitang tao nga lang daw ang mga sinasabi niya dito kay Carlos para lang mapasuko niya itong si Carlos. Hindi nga agad naisip nitong si RJ na palabas lang ni Lynette ang lahat, na sinasabi lang nga ni Lynette ang mga bagay na yon para mapatunayan niya o mapasuko na niya nga itong si Carlos sa mga pulis para hindi na maggawa pa ng iba pang mga plano itong si Carlos. Ni-level up na lang kaya ni Carlos ang pagbaliw-baliwan niya o tuluyan na talaga siyang nabaliw? Gera na ba ulit ang mangyayari sa mag-inang Zoe, sa mag-inang Justin at Giselle? Yan na nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan sa abot kamay na pangarap. Kung gusto mo pa ng mga gantong klaseng video, ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po. I got you!